hottest entertainment news here on SNN's Extra Hot ngayon. A blossoming admiration? Ryan Bam, crush nga ba ang newest Showtime Horado na si Georgina Wilson? Walang crush yun. Meron siya, meron siya boyfriend, di ba? Very pretty, very hindi ako kaya yun, hindi ako gwapo eh. Sobrang bait ni Ryan, as in like he really helps me with the comments, and he says, dapat itong gawin mo. So sa Thursday ata or sa Friday, magsasample kami sa bike. A controversial project. Indie film na pinagbibidahan ni Jody Santa Maria, binigyan ng X rating ng Movie and Television Review and Classification Board. Meron 3 board members dito na sumuri at nakita nga nila na yun nga yung rating na binigay nila dahil sa mga ibang eksena. Pwede sila mag-appeal within 5 days para sa second review. Pero ito yung ating recommendation sa rating. Hindi naman natin sinasabi sa manlilikha na tanggalin niya yung eksena na yon. Nasa sa kanya yon. Ayon sa direktor ng pelikula, nakahanda silang umapela. I think importante talaga yung eksena na gusto nilang putulan. Although medyo sensitive siya, we applied naman for an R18, which means it's for adults. We've screened it sa ibang bansa. It has been screened uncut. Sana sila rin na mapalabas siya for the Filipinos na kung ano rin yung same version na napanood sa ibang bansa. An unexpected revelation. Enchong D may bagong inspirasyon. Ito ang ibinuking ng kalab team niyang si Erich Gonzalez during her press con for her newest cosmetic endorsement. Meron siyang ina-eye daw sa showbiz, diba? But siya na lang tanong niya. A rivalry brewing up? Bianca Manalo, threatened nga ba sa pagpasok sa showbiz ng kapwa niya beauty queen na si Venus Ra? Uy! Bakit may ganon? Wag! Ako naniniwala ako na iba kami. May kanya-kanya kaming galing, kanya-kanyang ganda, kanya-kanyang antik talino, di ba? Kung mas kasasaya niya yung ganong klaseng fit, kasasaya kong ganito, why not? Pero kung pagsasama niyo kami, good! More explosive showbiz controversies are yet to be revealed. Ito ang SNN Showbiz News ngayon. Bayan, nandito na ang Todo Bigay. Nandito na ang Todo Balita. This is SNN Showbiz News ngayon. Hi, Tito Boy. Good Hi, morning. Bianca. Good evening and isang mayamang gabi. Ay, You like that? gabi. Oo. Okay. At nais lamang natin ipaalala sa ating mga kababayan that today is the birthday of the late President Corazon Aquino. Yes. Di ba? One of the most important leaders we have in our country. It's kind of ironic kasi parang medyo naging magulo yung balita today, tapos it's the birthday pala of President Cory, di ba? Parang you don't know how to feel about it. Ako, personally, I was very much affected, syempre, sa mga Correct, sa mga balita. Yes. Dahil isang simbolo ng demokrasya, hindi ba? And, sabi nga natin, lahat natin nalalampasan at malaking bahagi tayo bilang mga tao sa solusyon ng ating mga problema sa country. Alright? And we continue to pray. Yes. Ngayong gabi, mga kaibigan, marami po kami mga balita para sa inyo. Yes. At sisimulan na natin, Bianca. Ngayon, nakatakda nga sumailalim si Baron Geisler sa isang rehabilitation program bilang pagtugon sa desisyong inilabas ng Professional Artists Management Incorporated last Wednesday. Subalit, kani-kanina lang napag-alaman ng SNN na hindi raw natuloy ngayong araw ang pagpasok ni Baron sa rehab. Ang dahilan, now na. Plan pagpasok ni Baron Geisler sa rehab ngayong araw, hindi natuloy. Kahapon, sa pag-file ni Baron Geisler ng kaso laban kay Yasmin Curdy sa Office of the Ombudsman, sinabi nito ang plano niyang pumasok na ngayong Martes sa rehabilitation facility. Hospital muna, executive check-up by tomorrow. Tuloy-tuloy na yan, Pero kanina, hindi raw natuloy ang pagpasok ni Baron sa facility, ayon na rin sa kapatid niyang si Donnie. I think there is still talking yung mga doctors, tapos he still has to go through that check-up before siya makapasok sa rehab. Wala rin daw katotohanan ng espekulasyon na dinedelay lang daw ni Baron ang pagpasok niya sa rehab. Ano naman, we're taking every measure and step na kailangan gawin before he enters. Pero marami rin siyang tinatapos. Like this week he had that hearing, and now syempre we have to scout places where he can stay muna. Tapos and then pag naayos na lahat, saka siya papasok. Isa pa raw sa mga dapat na ma-accomplish ni Baron bago siya pumasok ng rehab, ang pagpapacheck up para malaman kung may mga sakit siya lalo na sa kanyang liver dahil sa kanyang pag-inom ng alak. Actually, he's gonna go through the
the checkup. So there's no results pa na lumalabas tungkol sa liver. Papasok siya sa hospital for a check-up. Oh yeah, definitely. Kailangan talaga ma-check up yung whole system niya. If he'll also be able to, yun na, ma-clear siya of anything before siya makapasok sa rehab. It's a requirement. Oo. And kailan na siya nakaschedule pumasok? Hindi na tuloy ngayon. Definitely, tomorrow is scheduled for his check-up. Then, dun malalaman. Yeah, so doon malalaman na kung what day is he entering the rehab. Ay, mga kaibigan, ayaw ko pong palampasin itong kwentong ito ni Bianca dahil kanina po sa naganap na sumabog na bus ay nagkaroon ng investigasyon at kinausap ang driver because that's part of the investigation, hindi ba? Na Kung ano kinakausap nangyari. ang driver kung ano ang nangyari and what happened. Niya. Anyway, RedInquirer.net. And actually, nalaman ko sa isang writer here in ABS, si Theodore Boborol. Ang pangalan pala ng bus driver is Maximo Peligro. Which I read translates it in Inquirer. I thought it was a joke, pero maximum danger. nakakatakot. Extreme, no? Extreme danger. So ako naman ang tanong ko dyan ay, ito ba yung aksidente lamang? Ito ay may kinalaman ba? Ito ba ay may cosmic meaning? There are things that we don't understand. No? But that's really strange. Interesting trivia. Very, very interesting trivia. Alright. So mga kaibigan, mula sa naganap na alitang sangkot si Baron, eto naman ang isang banggaan di umano noon na nauwi na sa batian. Ang ating tinutukoy ang halos isang taong kontrobersiyang sangkot sina Chris Aquino at Rufa Gutierrez. Now na. Chris Aquino at Rufa Gutierrez muling nagkita matapos ang kontrobersyal na iringan nila noon. Okay. Rufa, aminin mo, ibang level ang saya dito. Well, I know. You don't have to rub it in, Chris. Siyempre, I'm sad din. So, Of course. sana wag mo naman, dagdagan. Okay. No, but we run in circles. We run in circles. We don't say goodbye. We run in circles. Ito ka ba, we're neighbors? Mga kaibigan, huwag po kayong aalis. Nagbabalik pa po ang Ito ang kontrobersyal na mga kaganapan last March 7 of 2010 sa Showbiz Sunday Talk Show na The Buzz. Mainit na pinag-usapan sa bawat sulok ng showbiz ang pag-walkout na ito ni Rufa Gutierrez dahil umano kay Chris Aquino. Ilang linggo rin nagkaroon ng palitan ng mga salita sa pagitan ng dalawang kampo. Ngayon, after less than a year, muling nagtagpo si Rufa at Chris sa isang lounge at resto sa Parañaque noong Sabado. Sa isang tweet ni Rufa Gutierrez last Saturday, sobrang saya nito sa naging pagkikita nila ni Chris. Tila nabunutan daw siya ng tinik nang magbatian sila ng dating co-host. Sa entertainment blog site naman na www.darlasauler.com, agad kinumpirma ng Queen of All Media ang unexpected reunion nila ni Rufa. Ilan sa mga kasama ni Chris who witnessed that special moment, ang kanyang dating leading man na si Lito Ocampo at ang kanyang friendship Ai. Kaya ibinahagi ni Ai sa SNL ang naging pagkikitang ito ng dalawa. Lumabas kami ni na friendship, tsaka ni Diet and yung mga friends ni Diet. Niyaya niya ka lumabas, labas tayo kasi never pa siyang nakakapunta sa Opus and ako rin. Sabi niya, para naman hindi tayo mo ang eng-eng. Nagkataon na meron silang party rin. Ako nakita ko na lang si Rufa na sumisigaw na siya. Ay! Si Rufi! Parang hi, hello sila. Pero sabi niya, ayan, nagbatian na kami, bongga. Mistula rin itong reunion for the comedy queen and Rufa dahil after their tandem sa morning show na Rufa and I, muli rin silang nagkita nito. Mas matagal yung ay yakapan namin kaysa yung chikahan na Mas yung parang na-miss namin yung isa't isa. Tagal ko na siyang hindi nakita. Siguro mga 5 months na. Rufi, I miss you! And sana magkita ulit tayo. Tama nga, sinabi ko Ganun dito, ang balita boy, na yan. we run in circles. Imagine We do. video mo yun nung from March last year, tapos din nangyari ngayon. That's true. At saka, mahirap talaga ang nagsasalita ng patapos. We run in circles, sabi ko we don't say goodbye, we just say see you again. And Rufi, if you're watching, we also miss you. Yes. I miss the girl, I really miss her. Nakakamiss talaga siyang makita. Let us now have our SNN Instant Tanong, Instant Sagot. Ang question na ipinadala sa atin ni CyberFox88. Ano po masasabi ni Kim sa love team na Jewelrald? Na siyang papalit daw sa Kimerald. Napakalakas ng Dali naman. statement. Parang ako ang natense. Nabigla ko doon, Junior Round. Okay, pues, para sa iyo, Cyberfox, aalamin natin kay Kim kung magugustuhan niya ang ideyang yan. Abangan mo yan. At susunod, Von Navarro, ipinakalala na raw ang kanyang non-showbiz girlfriend sa kanyang mga anak. That's very nice. I wanna say that again, that's nice.
mukhang iba na yung Vong, ha? At taping ng serye ni Gerald Anderson na Buhawi Siya. Ating sisilipin, mga kaibigan. Next, sa SNN.